Hey Fifi. Ngayon kasama si Yan. Nang namimili kami, may nakita akong isang bag. Ako. Kaka, bigay ko lang sa iyo ng load para sa card, di ba? At saka, ngayong buwan. Malamang ay wala na akong pera panggastos. Wala akong pakialam. Kung hindi mo ako bibigyan, hindi na ako sasama sa iyo sa sinihan ngayon. Bumili ka. Kailangan talagang bumili. Bibiliin ko lahat ng gusto mo. Walang problema, mamaya na lang. Maghahanap pa ako ng part-time. Ruyan, makinig ka sa akin. Kapag nabili mo na ang bag para sa akin, saka tayo manood ng scene. Huwag mong I hold ang tawag. Ang mata ng aking yaman. Walang problema siguro. Isa lang itong fantasy na nobela. Paano tingin? Parang hindi naman. Nagkakahalaga ng 300,000 yuan. Kaya ang nakita ko kanina, na nagkakahalaga ng 300,000 yuan. Hindi ito ang nobelang ito, kundi ang stamp na ito. Talaga bang ganito kamahal ang stamp na ito? Sana malaman ko ang pinagmulan ng selyong ito. Ayos lang sana. Aba. Ang mata ng kayamanan na ito ay kayang magbasa ng impormasyon. Kailangan kong ilabas ang selyong ito agad. Ang pera ay totoo lamang kapag nasa kamay na. Tama iyon. Ginoo. Kung talagang hindi na kaya, isara na lang natin ang tindahan ng antigong gamit. Ang dami-dami mong inaasikaso sa grupo araw-araw. Kailangan kanila para magdesisyon. Paano mo pa magagampanan lahat ng iyan? Ayos lang. May sakit si Lolo. Bilang apo niya, tungkulin ko ring tumulong magbantay ng tindahan. May tao ba, boss? May tao ba? Boss. Hello. Bibili ka ba o magbebenta? Ito ang boss. Magbebenta ako. Sige na. Nakikita kitang napakabata. Siguro hindi mo rin alam ang halaga. Ako, titingin na lang sa ibang tindahan. Ay. Pinapayagan ba kitang umalis? Naiintindihan mo ba? Baka ito ay isang iligal na tindahan. Ek. Anong ibig mong sabihin? Pinayagan ka na bang umalis ng dalaga? Dalaga. Hindi mo man lang dinala ang mga bagay para makakita ang iba. Paano mo malalaman kung hindi nila alam ang halaga? Aba, hindi ko akalain na ganito ka. Nakatagong mayamang babae. Talagang nagkamali ako sa paghusga. Pero seryoso ba ang yaman na ito? Kaya nitong makilala ang iba, kung sila ba ay solong tao. Ek. Salamat ha. Salamat ha. Pasensya na talaga. Kanina akala ko mababa ang tingin ko sa tao. Gusto ko lang magbenta ng isang stamp. Ang bilis magbago ng attitude nitong tao na to. Hindi kaya nakilala niya ako. 8 puntos, 3 Kingdom stamp. Itong maliit na stamp. Talagang kayang maging napakamahal nito, ano? Tulad nitong 8 puntos na tiket ng 3 kaharian. At itong 8 puntos na tiket ng Great Wall. Kahit na ang karaniwang tao ay makakuha ng isa, sapat na ito upang baguhin ang kanilang buhay. Kung tatanggapin ko itong 8 puntos na tiket ng 3 kaharian, tiyak na magiging masaya ang lolo ko. Hindi ko akalain na si Chen wanting sa kanyang murang edad ay talagang may kaalaman. Dahil alam mong ito ay 8 points 3 Kingdoms ticket, magbigay ka na ng presyo. Ang market value ng 8 points 3 Kingdoms ticket ay humigit kumulang 300,000. Benta na. Huwag kang magkamali. Gusto ko lang talaga magmadaling magamit ang pera. Pero huwag kang mag-alala. Walang problema ang selyong ito. Naniniwala ako sa aking paningin. Bibigyan mo na ng pera si Xiaowan. Ang aking mata para sa kayamanan ay talagang nakakakita pa ng ugnayan ng mga tao. Ano nang sinabi mo? Wala naman. Kumikita na, kumikita na. Kumikita na, kumikita na, serbisyo sa lungsod. Kumikita na, kumikita na. Sa pamamagitan ng mata ng kayamanan, siguradong kikita ako ng maraming pera. Kung wala namang problema si Boss Chen, uunahan na kitang umalis. Sabi ko na sa kanya ang pangalan ko kanina. Wala naman. Medyo interesting.
Leafy. Ruyon, ang ganda ng dating mo talaga. Kahapon lang sinabi mong gusto mo ng bag. Ngayon ito, maaga pa lang ay dinala ko na sa'yo. Huwag kang magbiro. Leafy, anong ginagawa mo dito? Ito yung bag na sinabi mong gusto mo. Binili ko para sa'yo. Ah! Salamat. Ay! Maganda yung pulang bag na hawak mo. Ayaw mo ba itong ibigay ko sa'yo? Wala, gusto ko. Kung wala ng ibang bagay, uuwi na ako, ha? Gabi ng pelikula. Alam ko, kapag may oras, tiyak na pupunta ako para manood. Sige, hihintayin kita. Alanan. Nagsimula ang mata ng kayamanan. Ano? Liu Ruyan. Kabit ni Zhang Yunlong. Liu Ruyan. Si Ruyan ay kabit ni Zhang Yunlong. Paano mangyayari yon? Anong relasyon mo kay Zhang Yunlong? Anong Zhang Yunlong? Leafy, anong sinasabi mo? Kaya habang nagdadalamhati si Liu Ruyan para sa akin. Nananatili ka na naman sa ibang tao sa isang relasyon. Leafy, sabihin ko sa'yo. Kung gusto mong manood ng pelikula kasama ako, bumalik ka agad ngayon. Tingnan mo ang cute mo. Leafy, anong ginagawa mo? Leafy, isa ka lang namang cute na tao. Si Ruyan ay pumayag na makipag-date sa'yo para manood ng pelikula. Ibig sabihin, umuusok na ang puntod ng pamilya ninyo. Ngayon, hindi ka lang marunong magpasalamat. Nagdaring ka pang makipag-usap kay Ruyan ng ganyan. Isara mo ang bibig mo. Wala kang pakialam dito. Leafy. Akala mo ba talagang boyfriend kita? Liu Ruyan, ako kasi. Sobrang nakakainis kapag may nanlilin lang sa akin. Dahil kasama mo na si Zhang Yunlong. Bakit mo pa ako pinapahirapan? May katuturan ba ito? Bakit? Kahit na sinabi na ni Ruyan ng malinaw, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ikaw lang naman ay si Ruyan. Isa lang sa libo-libong mga naglalambing. Leafy, tama siyan yan. Ikaw ang maswerte na naging tagahanga ko. Akala mo ba talaga na interesado ako sa'yo? Yung bag na nagkakahalaga ng ilang libong yuan na yan. Ngayon, fully na ang proyekto. Sa amin na ang kontrol. Maaari itong maayos na mapanatili. Ito ang pangunahing proyekto ng ating grupo. Isang mahalagang proyekto ito. Sabi mo, bilhan kita ng bag. Wala akong pagdadalawang isip. Agad kitang bibilhan. Yung lalaki ba? Sabi mo, bilhan ng cellphone. Bumili ako sa'yo ng cellphone. Liu Ruyan. Anong ginagawa mo, Leafy? Gusto mo bang manakit? Ang pagiging alipin mo sa akin ay isang biyaya para sa'yo. Bibigay ako ng pagkakataon sa'yo. Linisin mo ang bag sa sahig gamit ang dila mo. Papatawarin kita. Ulitin mo nga. Sabi ko, dilaan mo ng maayos ang bag sa lupa. Dilaan ng maayos. Talagang walang ambisyon ang lalaking ito. Ito na nga ang tinatawag na likdog. Tama, tama. Tama bang ikaw ang maging likdog ko? Naghahanap ako ng yaman mo. Bodong-bobo ka o pangit ka lang. Senior. Pwede ba kitang bigyan ng contact number? Ibigay mo sa akin. Ah, bakit? Kasi, sa tingin ko kamukha mo si Leon Lai. Sino ang nagsabi na walang gustong kay Leafy? Boss Chen. May problema ba sa isip mo? Gusto mo pa ng ganitong materyalistang babae? Gusto ko lang talaga. Tara na, may kailangan akong tulong mo. CJ. Huminto ka. Tita, sino ka? Tita, maganda ka naman. Bakit wala ka man lang kaalaman? Wala akong kaalaman. Sige, subukan mong saktan ako. Bitawan mo ako. Ruyan. Ngayon, ako ang bumugbog sa iyo. Kung malaman ko ulit na pinapahirapan mo si Leafy, mag-ingat ka, baka hindi na ako maging magalang sa iyo. Oh, tama pala. Nakalimutan kong magpakilala. Ang pangalan ko ay Chen Wanting. Malugod kang inaanyayahan na dumating at guluhin ako anumang oras. Tara. Chen Wanting. Parang narinig ko na ang pangalang ito sa ibang pagkakataon.
Boss Chen. Salamat sa pagligtas sa akin kanina. Maliit na bagay. Pero hindi mo na kailangang tawagin akong Boss Chen. Tawagin mo na lang akong Wanting. Bakit tinitingnan mo ako? Ah, wala. Walang anuman. Boss Chen. Wanting, ang yaman-yaman mo. Wala namang makakatulong sa'yo, siguro. Hindi rin laging pera ang sagot. Alam ko na may kaalaman ka tungkol sa mga antigong bagay. Hindi ko lang alam kung ikaw rin ba ay may alam tungkol sa jade. Ang sinasabi mo ba ay pagtaya sa bato? Wanting. Wanting. Ikaw nga talaga. Siya ay isang nakakabuwisit na piraso ng dog skin plaster lang. Anong sinasabi ng cute mong ito? Zhao Xiao. Tumahimik ka. Zhao Xiao. Ako. Wanting. Alam mo rin. Yung mga katulad ko, madalas lang naglalaro lang. Hindi talaga kami magkakilala niyan. Sobrang dami niyang 132 na kabit. At may sakit pang nakukuha sa pakikipagtalik. Binata Zhao, sino ba ang kaibigan mo? Wala akong kinalaman dyan. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Ano ang tinitingnan mo? Anong tinitingnan mo? Gusto ko lang makita. Kung ano ang hitsura ng taong may sakit na ito. Bakit ka nagbabalat kayo? Maniwala ka, sisirain ko ang bibig mo. Zhao Kai, hindi ko alam kung paano ka nakikipag-away sa iba. Huwag mong gamitin ang ganyang paraan sa kaibigan ko. Dito sa Jianghai City, hindi lahat ay nagbibigay ng respeto sa pamilya Zhao. Paano niya nalaman na nagkasakit ako? Baka nakita niya ako noong pumunta ako sa ospital. Na nahuli niya ako. Bata. Tingnan natin. Zhao Xiao. Ako naman. Mas maganda sigurong magpatingin ka sa ospital para magpagaling ka ng maayos. Kung makahawa ka sa mahigit 100 kabit mo. Ay naku, hindi na maganda yun. Anong sinasabi mong kalokohan? Pahalagahan ang buhay. Lumayo sa sakit na nakakahawa. CJ. Hintayin mo ako. Ilan kaya ang mahahawahan nito? Napakabahala. Si Zhao Kai, napakamapaghiganti niya. Kung may gagawin siya sa'yo, dapat sabihin mo sa akin. Sige, samahan mo akong tumingin sa isang bato. Ayos lang. Hindi ko akalain. Ang mata ng kayamanan. Mabilis na itong magagamit. Chen Wanting, panoorin mo. Paano ka ba kikita ni Phage? Pahalagahan ang buhay. Lumayo sa mga nakakahawang sakit. Walang problema, Zhang Xiao. Kaya. Kuya, nandito ka rin. Ay. Kaya. Zhang Xiao, kailangan mong ipaglaban ang tao. Anong nangyari? Si Li ang cute niyang bata. Akala ko ba? Mahal, huwag kang mag-alala. Ipapahanap ko na agad kung nasaan si Li. At yung maliit na mahal, sobrang lakas niyang manakit sa akin. Walang problema, walang problema. Ako ang bahala sa'yo. Kailangan kong sirain ang mukha niya. Ngayon din, hanapin mo kung nasaan si Li. Boss. Miss Chen, dumating ka na. Boss Wang. Yung piraso ng bato na iniwan mo sa akin dati. Nandito pa ba? Sinasabi mo, anong klaseng sabi yan? Kung pinapabayaan mo akong manatili, paano ako hindi mananatili? Pasok ka, please. Kailangan mo akong tulungan na maging maingat. Mahal ang batong ito. Alaynan. Ayan, Gil. Chen, ito ang batong ito. Ito ay may natural na patina at balat. Tingnan mo ang kalidad nito. Nagsimula na itong magbula. Kapag pinutol ito, tiyak na doble ang halaga. Ano sa tingin mo? Magkano ang batong ito? 5 milyon. Ano? 5 milyon. 5 milyon. Bibili ng sirang bagay. Anong ibig sabihin ng kaibigan mo, Ines? Chen, Li. Kaibigan ng lolo ko ang boss na ito. Hindi naman ako maluloko. Wanting. Hindi mo ba alam? Ngayon, may mga tao na nagnenegosyo. Na gustong pumatay ng mga kakilala. Bata, sino ang tinutukoy mong pumatay ng kakilala? Boss, hindi iyon ang ibig sabihin ng kaibigan ko. Li. Kung sa tingin mo ay walang halaga ang batong ito, meron bang bagay sa tindahang ito na sa tingin mo ay may halaga? Tingnan ko. Itong mga bato sa mesa. Basura. Basura rin.
Parang ang tindahan ng sugal na ito ay isang panlilin lang. Okay ba ang kaibigan mo? Pumili ng magandang jade raw stone. Kahit papaano, kailangan mo ring subukan ito. Iwasan ang liwanag. Tingnan mo, tinitingnan lang niya gamit ang kanyang mata. Tingnan mo, tinitingnan lang niya. At makakapili na siya ng magandang jade na bato. Tama. Wala pang nakarinig na may taong kayang pumili ng magandang bato sa isang sulyap. Kung makakapili siya ng magandang jade, diretso kong kinain ang pinili niya. Talaga bang nagkamali ako? Si Li Fei dati ay parang pusa na nakakasalubong ng 3 daga. Hindi sapat ang halaga. Kulang pa. Huwag kang magpapaloko sa mga may masamang intensyon. Nahanap na. Nahanap na. Hindi ko akalain. Nasa maliit na tindahan ng bato ay mayroong mga batong nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Ito na siya. Ayan, Gil. Chen, nakikita ko na ang kaibigan mo ay tila nandito lang para makagulo. Tungkol sa batong ito, magkano ang sinasabi mo? Ayan, Gil. Chen, sigurado ka ba sa batong ito? At hindi sa napakagandang balat na kahoy na ito. Boss. Naniniwala ako sa kaibigan ko. CJ, dahil gusto mo ang batong ito, bigyan mo ako ng pabor. 500,000. Malinaw na nagalit si Boss Wang. Sobrang taas ng presyo. Tama ka. Kung talagang magandang bato yan, pwede pang gamitin sa aquarium. Yung balat ng bato, walang anumang resulta. Ang lalabas ay isang malaking marmol. 500,000 ay 500,000. Wenting. Wala na akong pera. Maaari mo ba akong pautangin? Bibilangin kitang kasosyo. Tara, magpusta sa bato. Sa wakas, hindi man lang makakuha ng 50,000. Siguro inaakala nitong babaeng ito ay bobo lang. Huwag kang masyadong magpadalos-dalos, bata. Ako mismo ay may mata sa yaman. Kung sakaling makuha natin mamaya ang jade na nagkakahalaga ng bilyon, huwag kang umiyak. Wenting. CJ. Naniniwala ako sa'yo. Mag-transfer ka na, boss. Sa panahon ngayon, kahit magagandang bato, hindi na mabenta. Isang malaking bato pa nga, tinuring na kayamanan. Boss, kaya mo bang buksan ang bato? Ako ay nagbebenta ng raw na bato. Siyempre, kaya kong buksan. Sakto lang, gusto ko ring makita itong batang ito. Nagumastos ng 100,000 para sa batong pangpresyon. Ano ang lalabas dito? Ayos. Sabihin mo, anong plano mong gawin? Hahatiin ko. Sigurado ka. Itong batang ito. Kitang-kita na hindi ka pa nakapaglaro ng orihinal na bato. Kung sakaling bigla kang gagamit ng kutsilyo sa gitna nito. Kahit gaano pa kagaling ang pagpapakita, maraming mawawala. Bubuksan sa gitna. CJ, ikaw ang bahala sa mga bagay mo. Hindi pwede. Walang pumasok na tubig sa pagtatanim. Sa tingin ko mas mabuti pang itapon na lang ito. Sige, ituloy mo. Sinasabi ko na sayo, bata. Ang pagsusugal sa bato ay isang sining. Ikaw, sige na. 1 sentimetro mula sa itaas. Magpatuloy ka lang sa pagputol. Matagal na akong nagpuputol ng jade. Hindi ko pa ba malalaman kung may magandang klase sa loob? Boss, gawin na lang natin gaya ng sinabi ng kaibigan ko. Isipin na lang na nagbayad ako para matuto. Medyo mahal ang 500,000 para sa isang leksyon, ah. Ang ganda ng kinalabasan. Ano? Imperial green na parang salamin. Hindi ko inasahan na ang batong ito ay talagang makakapaglabas ng dragon. 500,000. Itong mahigit 1,000,000 jade ay naibenta ko sa halagang 500,000. Kapatid, ibebenta mo ba ang material na ito? Mag-aalok ako ng 100,000,000. Umalis ka. Gusto mong makuha ang 100,000,000. Magbabayad ako ng 200,000,000. 250,000,000. Bro, ibebenta mo sa akin para maging magkaibigan tayo. Anong tingin mo, hindi ka nainis? Higit pa dyan, hindi ka na lang nainis. Sobrang hindi ka pani-paniwala talaga. Itong bato na ito, ibigay mo na sayo. Kung gusto mong ibenta, ibenta mo. Kung gusto mong itago, itago mo. Kapatid, ito ay bilyon-bilyong halaga ng jade. Binigay mo lang sa kanya. Nawawalan ka ng bait. Tunay na kapatid, kailangan pa ng malinaw na usapan. Ang mahal naman ng gasto sa panliligaw na to. Li Fei, ganun ka ba talaga nagtitiwala sa akin? Ang pera ay panlabas lang na bagay. At saka, Wenting. Kung hindi mo ako inutangan ng 500,000 kanina, saan ako kukuha ng pambili ng batong ito? Naiintindihan ko na. Salamat sa'yo. Salamat. Pasensya na sa lahat. Itong piraso ng jade ay iniwan ng aming Chen Group. Walang duda na napakalaking halaga nito.
Kaya pala ito ay kay Miss Chen. Aling Chen, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Jianghe City. Ang sinasabing Chen Bancheng na Chen family. Totoong ang anak na babae ng Chen family. Bagamat ang jade na ito ay napakamahal. Para sa kanila, isa lang itong laruan para sa mga nakatatanda. Leafy, ang market value nitong bato ay humigit kumulang 2 bilyon. Ganito, bibigyan kita ng 300 milyong. Wenting, katatapos ko lang sabihin sa'yo na ang batong ito ay hati tayo. Kung naniniwala ka sa akin, babalik ako at tutulungan kitang putulin ito. Sa oras na iyon, tataas pa ang presyo ng batong ito. Kaya't mag-iingat ka. Okay, sige, labas tayo at maglibang. Zhang Xiao. Ito ang cute na ito. Pinahirapan ako noong nakaraan. Hindi ko akalain na si Leafy ay may ganitong cute na kasama. May ganitong kaganda sa kanyang tabi. Hindi ba siya masyadong mayabang noon? Bakit ngayon ay tahimik ka? Ganda. Sinasabi mo na ang ganda-ganda mo. Bakit ka kasama ni Leafy? Na cute na bata. Ikaw ay... Magpakilala ka. Ako si Zhang Yunlong. Ang ama ko ay hindi masyadong magaling. Nagsusugal sa negosyo ng real estate sa Jianghe City. Kung gusto mong sumama sa akin, bibigyan kita ng 10,000 yuan, buwan-buwan bilang baon. Sinasabi mo ba na aalagaan mo ako? Tama nga. Kung maayos mong mapagsilbihan ang taong ito, maari pa kitang bigyan ng dagdag. Si Liu Ruyan, ang kasintahan, ay naglakas loob na magyabang, na siya ay mag-aalaga sa nag-iisang tagapagmana ng Chen Group. Talagang matapang siya. Mata ng kayamanan. Tingnan natin ang kanyang tunay na pagkatao. Zhang Yunlong. Zhang Yunlong, pupunta ako. Zhang Yunlong. Si Zhang Yun talagang isang matibay na tao. Nasa estado na ng pagkasira ang kanyang kidney function. Mayroon pa siyang 7 mga kasintahan. Sabihin mo nga sa murang edad mo. Kasama si Leafy, yung cute na bata. Ano ang makukuha? Mas mabuti pang sumama kay Young Master. Tamang-tama, tamasahin ang buhay. Bakit ka tumatawa? Oh, ako. Tawa ako. Tungkol kay Young Master Zhang. Sinasalamin ang paggalang mula sa puso. Ang cute ay talagang cute. Nakita ang aking kabataan. Hindi man lang makapaglabas ng utot. May ilang pagkakaiba na hindi mo kayang abutin sa buong buhay mo. Noong ikaw ay bagong panganak. Nagsimula na talaga. CJ, yung maliit na iyon. Sabihin mo sa akin, paano mo nagawa na bankrupt ang pamilya? Nabigo na rin ang kidney function, at sabay-sabay pa siyang nagkaroon ng 7 lover. Liu Ruyan. Hindi mo naman siguro gusto si Zhang Xiao ng pamilya namin. Mabilis ba? Ay, kung patuloy ka sa mga kalokohan mo, maniwala ka, pwede kong punitin ang bibig mo. Paano nalaman ni Leafy ang kalagayan ni Zhang Xiao? Hindi ba? Totoo ang mga sinabi niya kanina. Kasinungaling, Liu Ruoyan, sabihin mo mismo, malapit na bang si Zhang Xiao? Liu Ruoyan, hindi ka naman talaga naniniwala sa sinasabi niya, di ba? Sa sinasabi ng cute na yun. Paano naman magiging ganon si Zhang Xiao? Kagagaling lang niya sa pagbibigay sa akin ng isang branded na bag. Paano naman kita mamaliitin? Liu Ruyan, napakamura mo naman. Isang peking bag lang, napaamo ka na. Ano nang sabi mo? Sabi ko, yung pabrika ng mga branded na bag. Kailan pa nagbukas sa Pusyan? Buhayin. Tingnan mo ang mga hardware na ito. Bumabalik ba ang kulay? Zhang Xiao. Anong ibig sabihin nito? Bakit mo ako binigyan ng peking bag? Bakit mo ako niloko? Ano ang balak mo? Lumayo ka. Batang ito, kung magpapakasaya ka sa akin. Sobra na. Guwapita. Totoo, nagkaroon talaga ng problema ang pamilya Zhang. Pero, mas malaki pa rin ang kambing ni Shaisan kaysa kabayo. Hindi rin naman kayang abutin ng cute na ito. Ang ganoong bagay. Talaga. Pero si Leafy ay kumita ng mahigit 100 milyon ah. Anong sinasabi mo? Paano mangyayari yon?
Paano magkakaroon ng ganitong kakayahan ang cute na ito? Kahit na si Li Fei ay makakuha ng mahigit 100 milyon. Hindi naman dapat umabot sa ganito, na kahit kamay ko hindi mo pa nahawakan. Hindi niyo ba talaga akala na ang anak ng may-ari ng Chen family sa Jianghai ay nagbibiro lang dito sa inyo? Ang anak ng may-ari ng Chen family. Kung siya nga ang anak ng may-ari ng Chen family. Ako naman ang magiging asawa ng anak ng Chen family. Tumahimik ka na. Tumitira ka pa. Nabanggit ko na ba sa'yo dati? Kung mangangahas ka pang manakit kay Li Fei, hindi na kita papatawarin. CJ, tingnan natin. Paano kayo magiging walang pakundangan? Mukhang. Natama ko ang sakit ng apelidong Zhang kanina. Itong taong ito ay nagplano na talikuran na ang lahat. Walang galang. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na maging bastos sa dalaga. Mabait at mahinahon. Pangalawang katulong ng presidente ng Chen Group. Talagang siya ang dalaga ng pamilya Chen. Sino ka ba? Ayos lang ba ang dalaga? Kayo kasi hindi nyo alam ang mga panganib. Nangahas kayong saktan ang dalaga at si Ginoong Li. Assistant Wen. Assistant Wen. Hindi ko talaga alam na siya ay ang dalaga ng pamilya Chen. Kung hindi, bigyan mo ako ng 100 tapang. Hindi ko rin magagawa yan. Bakit mo siya pinapansin? Sino ba siya? Huwag kang magsalita. Agad kang lumuhod at humingi ng tawad kay Ginoong Chen. Totoo nga. Ginoong Chen, pasensya na. Pasensya na, hindi na ulitin pa. Huwag na mag-sorry. Nabigay ko na ang pagkakataon sa inyo. Kayo mismo ang hindi nagpasalamat. Saktong nararamdaman ko, si Li Fei. Siguro ay ayaw na ring makita kayo. Hindi mo ba sinabi na ang Zhang family ay nagdurusa pa rin? Gagawin kong mas maliwanag ang apoy. Mabait. Tuluyang pabagsakin ang Zhang family. Paalisin si Liu Ruyan mula sa Jiang University. Walang daan para sa kanila sa Jianghai City. Ginoong Chen, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hindi ko na kayang gawin yan. Tara na, Li Fei. Huwag hayaang ang mga walang kwentang tao ang makaimpluwensya sa ating mood at mapunta sa ganitong kalagayan. Maaaring kasalanan nila ito, sariling gawa nila. CJ. Zhang Xiao. Anong gagawin natin? Kami. Lumayas ka. Ginoo Zhang. Anong gagawin ko, Ginoo Zhang? Ginoo Zhang. Huwag mo akong istorbohin. Ginoo Zhang, ano ang gagawin natin, Ginoo Zhang? Huwag mo akong galawin. Hello, Papa. Huwag mo akong tawaging tatay. Ako'y hindi katulad ng anak na salungat sa'yo. Ang pamilya Chen ay nagsimula ng buong buo na ang pag-atake sa atin. Ang pamilya Zhang ay nasira dahil sa ikaw ang dahilan, maliit na mahal. Nabangkrap tayo. Nabangkrap tayo. Nabangkrap ang pamilya nyo. Ikaw itong maliit na cute na nagdala sa akin sa ganitong sitwasyon. Zhang Yunlong. Nabaon na sa utang ang pamilya mo. Tapos ikaw, naglakas loob ka pang saktan ako. Ikaw, maliit na cute. Anong karapatan mong ganyan ang trato sa akin? Saktan mo ako, saktan mo ako. Ikaw ang tinamaan ko. Zhang Yunlong. Walang hiya ka. Talagang nagkamali ako sa'yo. Bakit mo ako ginaganyan? Sandali. Si Chen Wanting ay hindi kasama ni Zhao Kai ng pamilya Zhao. Paano naman magkakasama sina Li Fei at ang maliit na mahal na yun? Zhang Yunlong. Huwag na umiyak. May naisip na akong paraan para harapin sila. Hello, Zhao Xiao. Kakatapos ko lang makasalamuha si Chen Wanting. CJ. Pupunta ako sa'yo. Hinahanap kita para sabihin sa'yo. CJ.
Leafy. Wala bang kahit isa na gusto mo? Ay, tara na. Yung mga bagay na ito na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sila lang ang bumibili niyan, yung mga tanga. Dapat may tiwala ka sa sarili mong paningin. Kaya mo sabihin ang ganitong mga salita. Leafy. Alaynan. Interesado ka bang magtayo ng isang kumpanya ng antigong bagay? Ako. May interest ka bang magbukas ng isang kumpanya ng antigong bagay? Ako. Chen Wanting. Ito ay dahil nakakita siya sa aking mata para sa yaman. Sa kakayahan kong mag-verify ng mga antigong bagay. Pero sa totoo lang, kahit na mag-isa lang ako, kaya kong kumita ng mas marami. Ngunit walang koneksyon. Kahit kumita ng pera, hindi ito mapapanatili. Alam ko sa kakayahan mo. Hindi mo na kailangan makipagtulungan sa iba. Ngunit ang lolo ko ay palaging nakaugat sa larangang ito ng antigong bagay. Gusto rin niyang makapasok ako sa negosyo ng antigong bagay. Ngunit dati, palaging abala sa trabaho ng Chen Group. Walang pag-aalala. Pero ngayon siya ay may sakit. Hindi ko alam kung gaano pa siya katagal. Gusto ko lang sanang gawin ang kaunti sa kanyang mga hangarin. Matutulungan mo ba ako? May sakit si Ginoong Chen. Hindi ko alam kung ako ay kakayahan ng mata ng kayamanan na makita ang mga bagay. Maaari bang makita ang estruktura ng katawan ng tao? Kung maaari, baka sakaling makatulong pa ito sa kanyang gamutan. Sige na. Alam ko na medyo mahirap ito para sa iyo. Pangako ko sa iyo. Ngunit, para sa katarungan, kailangan kong maglagay ng parehong pondo sa iyo. Paano mangyayari yon? Kung talagang nais ng kumpanya ng antigong lumaki, kailangan pa rin ito ang tulong mo. Pero sa pamamahala, mas may karanasan ka kaysa sa akin, hindi ba? Leafy. Salamat sa iyo. Kaya't maaga nating batiin ang ating kumpanya. Nang masaganang negosyo. Masaganang negosyo. Kaya ang ibig mong sabihin ay si Chen Wanting at si Leafy, yung cute na bata, ay magkasama na. Kaije, sino ba ang hindi nakakakilala sa Jianghai City? Ikaw at si Giangi. Chen, ay talagang isang perpektong magkapareha. Yung si Leafy, ang cute na iyon, ay naglakas loob pang manghimasok sa iyong babae. Hindi ko na talaga ito matiis. Kaya tumulong akong magsalita para kay Kuya Kai. Hindi ko akalain na si Giangi. Chen ay, mahal na mahal. Sige na. Tutulungan kita sa mga bagay ng pamilya Zhang. Pero kailangan mo ring tulungan ako sa ilang bagay. Handa akong maglingkod kay Kuya Kai. Ayos. Halika. Mag-inom tayo. Hindi ko akalain na ito ang nagbigay sa akin ng yaman. Sa loob ng wala pang isang linggo. Ako'y naging isang mahirap na estudyante. Na naging isa sa mga may-ari ng mga kumpanyang nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon. Hahaha. Leafy. Ano ang iniisip mo? Wala naman. Yung Jade na sinasabi mo. Nakot na naman. Kumusta? Siyempre, tumaas na naman. Minsan iniisip ko. May espesyal ka bang kakayahan? Napakakatotoo ng intuition ni Chen Wanting. Sobrang tumpak talaga. Bukas ng gabi, muli na namang hihingi ako ng tulong sa'yo. Bukas ng gabi, anong nangyayari? Bukas ng gabi ay ang taunang paligsahan sa paghahanap ng mahahalagang bagay sa Jianghai City. Kakatapos lang magbukas ng kumpanya namin. Kailangan namin ng mga lihim na yaman. Gusto kong samahan ka para makita natin. Baka naman, may hindi inaasahang makukuha tayo. Auction ng mga antigong bagay. May mata sa kayamanan. Yung oportunidad na makapang-akit ng malaking tulong ang kulang sa akin. CJ, bukas ng gabi, kung may siraman, ako ang maghuli niyan para sa'yo. Kaya ikaw na bahala. Zhang Yunlong, hindi ba na-bankrupt ang pamilya mo? Bakit mo ako pinuntahan? Kabang ka ba? Nakakahiya naman. Hindi ako natatakot sabihin ito sa'yo. Malapit nang umangat ang pamilya namin, ang Zhang. Umangat. Sige na, wag mo nang sabihin yung mga walang kwenta. Tanungin lang kita.
Gusto mo bang hanapin si Li Fei para maghiganti? Siyempre gusto. Pero, si Li Fei ay may proteksyon mula kay Chen Wanting ngayon. Anong masama kung may proteksyon siya kay Chen Wanting? Ako, si Zhang Yunlong ay may kakampi rin. Zhang Xiao, ang ibig mong sabihin ay, bukas ng gabi, sa Jianghai City, ang taunang paligsahan sa pagtuklas ng mga hiyas. Siguradong dadalo sila. Pagdating ng araw, kung ano ang gusto nilang makita, yun ang bibilhin natin, para mapalayo sila ng walang dala. Pero mayroon ba tayong ganitong kalaking pera? Ipakikita ko sa iyo ang nasa cellphone ko. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, milyon, 10 milyon. 10 bilyon. Sapat na ba? Li Fei, tingnan mo muna. Magpapaalam lang ako sa kaibigan. CJ. Tunay na karapat dapat sa Treasure Appraisal Conference. Dito, kahit anong koleksyon, ay hindi bababa sa 8 digit. Ano nang nangyari kay Li Fei? Ako. Itong bronsong may pattern ng pagkain sa Western Zhou Dynasty ay isa sa mga pangunahing kagamitan sa konferensyang ito. Saan ang kolektor? Isa rin sa mga kilalang eksperto sa industriya. Kahit na talagang magustuhan mo itong koleksyon, hindi pa rin sigurado kung ibebenta niya. Makalat ang disenyo ng bronzing ito. At ang mga linya ay matigas. Kulangan ng espiritu. Dapat ay isang modernong mataas na kopya ito. Sino ang nagbabaluktot ng katotohanan dito? Si Ginoong Chu ay isang maimpluwensyang tao sa mundo ng antigong bagay. Ang aming kumpanya ng antigong bagay ay hindi makakaiwas sa kanyang tulong. Si Ginoong Chu, sinabi lang ng kaibigan ko. Ayan, Gil. Chen, uy, mukhang magaling ka na sa negosyo. Pero tungkol sa pagtukoy ng antigong gamit, kailangan mong bumalik sa lola mo at mag-aral ng mabuti. Malayo pa rin ang lalakarin natin. Si Master Chu, di ba? Hindi ka ba nagkamali minsan sa pagtingin? Mga kabataang gaya mo, pwede kang kumain ng kahit ano. Pero huwag kang basta-basta magsalita. Sabi mo, tingin ko mali yan. Hindi nagkakamali ang mata ng yaman. Dahil ang tanso na ito ay nagkakahalaga lamang ng 80. Tiyak na ito ay peke. Tama ka. Ang tanso na ito. Hindi lang ako ang nagsuri nito. Lahat ng eksperto sa antigong bagay. Mga eksperto ay nasuri na ito. Pati ang lolo niya ay nakasali na rin. Lahat sila nagsabi na walang problema sa kalis. Makasalita kang walang respeto. Wala kang magiging kaibigan nito. Hindi maganda. Nagalit si Ginoong Chu. Ako, Ginoong Chu. Medyo matigas ang ulo ng kaibigan ko. Tingnan mo na lang sa ngalan ng aking lolo. Huwag mo na siyang patulan. Ginoong Chu. Ako naman. Alam ko na ikaw ay isang eksperto sa larangan ng mga antigong bagay. Ngunit sa tuwina, may mga pagkakataon talagang nagkakamali ang tao. Kung sasabihin ko sa iyo, na nakikita ko, ang problema sa tanso na dingding na ito, ano sa tingin mo? Kaya ang ibig mong sabihin ay, mas magaling pa ang mata ni Master Chu, kaysa sayo, maliit na cute. Kayo yun. Parang nasabi ko na sa inyo, huwag na kayong lumabas sa Jianghai City, di ba? Ginoong Chen. Kahit malakas ang posisyon ng pamilya Chen sa Jianghai, pero parang hindi pa niya kayang kontrolin lahat, Si Yunlong na ito ay baliw na. Alam na niya kung sino si Chen Wanting. Pero matapang pa rin siyang magsalita kay Chen Wanting ng ganito. Saan na kaya si Yunlong? Nakapera siya ng 10 bilyon. Baka may backer siya o kaya may sumuporta sa kanya. Kung alam lang natin, ayos lang ang relasyon ni Zhang Yunlong. Panganay ng Zhang. Akala ko ay kasama si Zhao Kai, na naghalo-halo na. Sa pagkakataong ito sa Treasure Appraisal Conference, dapat wala kayong karapatang makilahok, di ba? Pasensya na, Yan Yi. Chen, sa pagkakataong ito talagang inanyayahan kami. Ginoong Chu, nandito kami para ipagtanggol kayo. Itong si Yan Yi. Chen, gustong paalisin kami. Kailangan niyo siyang bigyan ng leksyon. Yan Yi. Chen, sobrang makapangyarihan mo naman. Ginoong Chu. Sige na, kabataan Ayoko nang makipag-usap pa sa'yo. Itong Ding. Kung hindi ka makapagpakita ng ebidensya, sasabihin nilang pinanood ko lang ng masyadong mabuti. Kahit dumating pa ang pamilya Chen ngayon. Hindi ka nila palalampasin, ha? Sige na.
Gusto lang ni Ginoong Chu ng isang ebidensya, di ba? May martilyo ba? Leafy. Ikaw, cute ka. Hindi mo naman balak. Basagin ang tanso ni Ginoong Chu, di ba? Bata ka pa, ha? Sabihin ko sa'yo, ha? Itong ding na ito ay akin. Bumili ako nito ng mahigit 100 milyon, o. Kung gusto mong basagin, okay lang. Pero kung totoo ang ding na ito, ano ang gagawin mo? Kasi, Leafy, 100 milyon. Bibiliin kita pero hindi ko kayang bayaran ang utang. Sigurado ka ba? CJ. Kung sinira ni Leafy ang tanso na ito. Ngunit walang problema sa tanso na ito. Ako ang magbabayad para sa kanya. Waning, naniniwala ako sa iyo. Kahit na ang lutong estatwa ay may 3 bahagi ng galit, lalo na't sila'y paulit-ulit, na nananabik at nakikipagsagutan. Bilang iyong kasosyo, kung kaya mong tiisin, ako'y hindi makatiis. Kumuha ng martilyo. Ay, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang magpadalos-dalos. Mata ng kayamanan. Sa ganitong mahalagang sandali. Huwag kang bibitaw. Kabataan. Aking kaldero. Anong ginagawa mo? Nasira na itong tanso na ding ni Leafy. Sabihin mo, saan ba talaga nagkamali? Bakit ka nagmamadali? Ginoong Chu. Ang lahat ng sagot sa problema. Nasa piraso ng tanso na ito. Talagang may problema nga. Bakit ganito ang nangyari? Leafy, tigilan mo na ang kakabola dito. Kailangan mo nang magbayad agad. Tumahimik na kayo. Huwag na kayong magsalita. Ginoong Chu, anong ginagawa mo? Kaya kong matalo, huwag na kayong mag-alala. Hindi niyo na kailangan dito. Huwag na kayong mag-ingay. Ikaw ba ang nagpasikat sa akin sa lahat? Ito ay halo ng pandikit. Napaka-advanced na paraan ng panlilinlang. Napaloko tayo ng napakarami. Talagang nalugmok ako sa sitwasyong ito. Itong taong ito, nakabawi na naman sa sugal. Bata pa. Ay naku, ang galing mo talaga sa paningin. Huwag na nating palawigin pa. Lubos akong nagpapasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka inisip ko pang tunay ito. Akala ko pa nga iyaman ko. Walang anuman, Ginoo Chu. Ako'y swerte lang talaga. Ang swerte ay isang bahagi lamang. Ang pinakamahalaga ay mayroong sapat na kakayahan. Ayan, Gil. Chen, may usok na lumalabas sa puntod ng iyong ninuno. Ngayon, nakakita kayo ng kayamanan sa inyong pamilya. Mga ginoo at ginang, malapit nang magsimula ang auction. Mangyaring lumipat sa loob ng bulwagan. Lolo Chu, sige, aalis na kami. CJ, umalis na tayo. CJ. Leafy, pag nakita mo kung ano, sabihin mo lang. Diretso ka nang magbid. Talagang masarap magkaroon ng kaibigang mayaman. Mamaya, huwag kang mag-alala sa kahit ano. Ano man ang sabihin ni Leafy. Dadagdagan natin ang ganoon. Huwag kang mag-alala, Zhang Xiao. Ngayon, hindi ko papayagang makuha ni Leafy ang kahit anong item. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Dumating sa auction na ito. Susunod, pakiusap tingnan. Ang unang item sa auction na ito. King Qianlong Hessian puting jade na selyo. Simulang presyo, 500,000. Ano sa tingin mo? Hindi maganda. 600,000. 10 milyon. 10 milyon. Nabenta sa 10 milyon. Ngayon, tingnan natin ang ikalawang item. Isang landscape na gawa sa seda mula sa Song Dynasty. Presyo ng starting bid, 10 milyon. 90,000. 100,000. 100,000 ang naipagbili. Susunod, ikatalawang item na ibibenta. Tanso na budha na may gintong palamuti. Simulang presyo, 100,000. 120,000. 180,000. Nabenta. Ngayon ay inimbitahan natin ang pinakamahalagang item sa ating auction. Inimbitahan si Jianhe Lin, salamin na tanso ng dinastyang Tang. Ayon sa sabi-sabi, ito ay ginamit ni Yang Gaifei. Napakahalaga para sa koleksyon. Simulang presyo, 5 milyon. Sa wakas, dumating na ang kayamanan. Mahalaga ba ang salamin na ito ni Leafy? Hindi bababa sa 50 milyon. Mga ginoo, may nais bang magtaas ng presyo? 7 milyong. Sa wakas nagsalita na itong batang ito. Kaya tayo, huwag nang mag-alala. Ipagpatuloy lang ang pagtaas ng presyo. Leafy, kung talagang gagamitin natin ang 7 milyong para mabili ang salamin na ito, talagang kikita ka ng malaki. 1 milyon. 2 milyon. 2 milyon. Sobrang nakakainis itong dalawang tao na ito.
Kung gusto mong maglaro, sige, mag-enjoy ka ng todo. 1 bilyon. Ano? Itong salamin ng Tang. Kahit na ginamit ito niyang Gaifi, hindi ito nagkakahalaga ng 100 milyon, di ba? Talagang kalokohan. Hindi rin naman sigurado. Yung batang nagbid, nakita ko kanina. Pati si Master Chu ay may respeto sa kanya. Humahanga ako ng labis. Baka nakita niya tayo. Baka hindi naman. Li Fei, hindi mo ba sinabi na ang salamin na ito ay nagkakahalaga lang ng 50 milyon? Mga Ginoo, itong Ginoo ay nagdagdag ng 100 milyon. Mayroon pa bang gustong magdagdag? 100 milyon. Magdadagdag pa ba tayo? Itong si Li Fei. Siguradong may ibang lihim sa salamin na ito. Magpatuloy sa pagdagdag. 150 milyon. 100 milyon. 300 milyon. Magpatuloy ka. 4 na riyal. 8 riyal. 8 riyal. Zhang Xiao. 8 riyal. 10 riyal. 10 riyal. 10 bilyon na. May gusto pa bang magdagdag ng presyo? 10 bilyon. Nawala na ito. Zhang Yunlong, titingnan ko kung paano mo ipapaliwanag kay Zhao Kai. Ginoo. Paumanhin po. Ikaw po, kailangan pa po ba magdagdag ng bayad? Ako po. Hindi na po ako magdadagdag. Sinasabi ko lang po na nagbibiro lang ako. Li Fei. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko lang na nagbibiro lang ako. Yung salamin na ito ay nagkakahalaga lang ng 5 milyon. Binili ni Zhang ng 20 beses. Para makuha ito. Talagang maluho ka. Hahayaan mo ba akong lokohin? Siguro mayaman ka na kaya mo itong gastusin. 1 bilyon sa isang pagkakataon. 3 bilyon na transaksyon. Binabati kita, Ginoo. 1 bilyon ang bumili ng pirasong ito. Ginoo, pwede bang malaman kung paano ka magbabayad? Ayaw ko na. Ayaw ko. Ginoo. Akala mo ba ay anong klaseng lugar ang auction natin? Sasabihin mo lang na gusto mo. O hindi mo gusto. Dalhin ang Ginoo na ito para magbayad. Huwag na. Zhang Xiao. Hindi ko kayang bilhin. Hindi ko talaga kayang bilhin. Kahit na kayang bilhin ngayon, kailangan mo pa ring bilhin. Hindi ko kayang bilhin. Kailangan mo pa ring bilhin. Talagang hindi ito nagiging maayos, puro kapalpakan. Zhao Xiao. Zhao. Zhao Xiao. Kaibigan. Nabiktima ako. Batang ito. Dinala mo. Ginoo Zhao. Lahat ng nangyari, si Li Fei ang may kasalanan. Lahat si Li Fei. Zhao. Ito. Zhao. Ito. Dinala ko na ang taong ito. Kung gusto mong pera, pumunta ka sa bahay ni Zhao. Ginoo Zhao. Ito. Wenting. Sigurado ka ba na gusto mong makasama ang batang ito? Zhao Kai, parang sinabi ko na sayo na kung sino ang kasama ko, wala kang pakialam. Ayos. Maganda. Gusto kong makita. Yung iba pang mga taga-Chen, ganon din ba ang naiisip nila? Alam mo na ba noon pa? Anong alam? Matagal nang. Na pinatigil ko na sina Zhang Yunlong sa Jianghai City. Maaring tumalon tulad ng ngayon. Sa harapan natin, maliban sa likod, may ibang 4 na pangunahing pamilya. Walang ibang posibilidad. Hindi mo ba sinabi na huwag hayaang makialam ang mga hindi kasali? Nakakaapekto ba sa mood? Tara na, tingnan natin ang baby. Siyempre, kulang pa ang maraming bagay sa kumpanya. CJ, tara. Kayo, J. Ito ba ang ipinangako mo sa akin? Nagagawin mong problema si Li Fei. Kahiya-hiyang. Kuya Kai, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Yung huli na talaga. Ayaw ko na. Nandito ka na sa akin. Wala nang silbi sa akin. Mas walang kwenta kaysa kay Li Fei na batang yun. Ayaw ko nang makita siya. Dalhin mo siya sa ibaba. Kuya, KJ. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Dalhin mo siya sa ibaba. KJ. KJ, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Muli, bigyan mo pa ako. Kuya Kai. Kuya Kai. Hindi ako kasali dito. Lahat si Zhang Yunlong. Siya lang ang nagsarili. Si Zhao Xiao. Ano ang gusto mong gawin ko?
Kung ano man ang gusto mong gawin, sige lang. Akala mo talaga na ikaw ay isang dalagang dalaga. Ipapaalam ko sa'yo na ang ganitong babae tulad mo, hindi karapat-dapat na makasama sa aking kama. Gusto niyang maging isang phoenix. Kaya gagawin ko siyang isang malaking pagkatalo. Talagang puno ng tagumpay ang araw na ito. Nakuha na. Nakuha na. Nakuha na. Tinatayang tinanong ko. Ngayon, tiyak na kumita tayo ng ilang bilyon. Totoo. Sinasabi ko, Ginoong Chen. Kahit papaano, ikaw ang presidente ng Chen Group. Kumita ka lang ng ilang bilyon. Bakit ka sobrang masaya? Hindi mo naiintindihan. Ito ay galing sa pawis natin. At sa mga resources ng Chen family. Hindi pareho. Sige na. May oras ka bukas. Anong nangyari? Gusto kong ipakilala ka sa lolo ko. Ngayon, bihasa na ako sa WFI. Lalo na akong nagiging bihasa sa paggamit nito. Bukas, makikita na natin si Ginoong Chen. Sakto lang para suriin si Ginoong Chen. Kung makakatulong man, mas mabuti na iyon. Walang problema. Ayos na pagkasunduan na iyon. Hoy! Bini-bini. Anong kailangan? Gusto mo ba si Liffy? Ikaw, huwag kang magbulaan. Bini-bini. Nakita mo na sa mukha mo na na-inlove ka. Sinasabi mo pang nagsisinungaling ako. Meron ba? Siyempre meron. Pero sa tingin ko, hindi papayag ang Panginoon at ang ginang. Sa bagay na ito. Sa kabila ng lahat, si Ginoong Li at ikaw. Ang nagpasya at ako, si Chen Wanting, ay walang makakapagbago nito. Miss, siyempre sinusuportahan kita. Pero sa tingin ko, kung matatanggap ng matanda, si Ginoong Li, kahit na may opinyon ang pinuno at ang kanyang asawang, hindi naman ito masyadong makikialam. Mukhang pareho kami ng iniisip ng babaeng ito. Gustong-gusto ng lolo ang mga antigong bagay, at si Liffy ay may mga nagawa sa larangang ito. Siyempre, magkakaroon sila ng mga karaniwang paksa. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Ay set up mo si Liffy. Lagyan mo siya ng gamot. Kumuha ng video at larawan. Pero sa ganitong paraan, hindi ba't gusto ko siya? Talaga bang iniisip mo na ikaw ay isang dalagang hindi pa nakikita? Narinig mo ba? Sinasabi ko sa iyo. Ito ang tanging pagkakataon mong mabuhay. Liffy, alam kong hindi mo makakalimutan. Nagkakamali ka. Dumating ako ngayon para tingnan kung anong nangyari sa'yo. Anong sinabi mo? Anong ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Ang mabuti ay hindi tumatagal. Ang kasamaan ay nananatili ng 1,000 taon. Parang usok. Ngayon nakikita kong buhay ka pa ng maayos. Sa puso ko, medyo masakit. Sabi mo ba si Zhao Kai? Ganun lang kadali kang pinakawalan. Liffy. Alam kong hindi tama ang nagawa ko noon. Kaya tinawag kita dito ngayon. Hindi naman ito para manghila sa'yo. Ano bang binibenta ni Liu Ruyan sa gulong na ito? Liffy. Malalayo na ako sa Jianghai. Bago ako umalis. Tara, inom tayo. Ako ang may kasalanan noong una. Patawarin mo na ako. Ikaw, walang halong panlilin lang, di ba? Liffy. Paano mo naman naisip na ganun ako? Totoo, ako ang may kasalanan noong una. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa'yo. At pagkatapos, mawawala na sa iyong mundo. Ayos.
Mata ng kayamanan. Simulan. Hihi. Totoo nga. Hindi magbabago ang maliit na mahal. Leafy. Bakit hindi ka uminom? Bigla kong naisip. Napapatawarin kita. Anong alak ang iinumin ko? Ha? Ganun. Itong 2 baso ng alak na ininom mo. Patawarin kita. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na ininom mo ang 2 baso ng alak. Patawarin kita. Pero, hindi mo naman sinasadya na maglagay ng gamot sa alak. Paano mangyayari yon? Sige, uminom ka. Liu Ruyan. Kawawa ka naman. Anong ibig mong sabihin? Kahit nasa harap ni Zhao Kai o ni Zhang Yunlong, mukha kang napakababa tulad ng isang cute na bata. Ngunit lahat ng ito ay pinili mo mismo. Daan na pinili mo. Sige, ikaw na ang bumiyahe. Hey, Ginoo, natalo si Liu Ruyan. Nalaman na. Kaya, paano natin ito haharapin? Yung magandang babae, hindi ba siya kasama ni Zhang Yunlong? Yung gwapong iyon, magka-partner ba sila? Ihatid siya para makita siya. Mingzi. Itong gwapo. Mataas ang kanyang pagdududa. Mukhang kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Leafy. Kapag nakita ko ang aking lolo mamaya, dapat talagang magpakita ng paggalang. Masyado siyang matigas ang ulo. Gusto lang niya na magpakita ng magandang asal ang iba sa kanya. Naiintindihan ko na, Wanting. Ito ang iyong pinaplano. Parang ako na ang pupunta para makilala ang mga magulang. Si Lao Chen. Sasabihin ko sa iyo. Kami mga taga-Fujian. Mahalaga sa amin ang Feng Shui. Sa tingin ko, mukhang may usok na sa puntod ng pamilya niyo. Hindi pala. Dapat ay nasusunog na ito. Magiging tunay na dragon na ito. Ha. Ano nang masasabi mo? Tungkol sa nangyari sa Treasure Appraisal Conference kahapon. Hindi mo ba narinig? Ganito ang nangyari noon. Nang dumating siya, ang disenyo ng tanso ay magaspang. Ang mga linya ay matigas. At kulang ito sa diwa. Dapat itong isang modernong peking produkto. Gusto mo lang ng isang ebidensya, di ba? May martilyo ba? Ang aking ding. Sa sinasabi mo. Yung batang iyon hindi pa nga nahawakan. Agad niyang nakita na may problema ang tanso. Yung batang iyon hindi basta-basta. Wala pa nga siyang dalang kahit anong kagamitan. Diretso niyang nakita na peke ang aking ding. Oh, noong panahong iyon hindi ako makapaniwala. Nakipagtalo ako sa kanya. Pagkatapos yung batang Zhao. Nang dumating siya, yung mukha niya, parang atay ng baboy. Nagtatawanan silang tatlo. Ha. Ilitsad, nasaan si Wanting? Nabanggit niya siya sa akin. Pero sabi niya, magka-partner sila sa negosyo. Mga kasosyo. Kaya ikaw, matandang bata ka. Huwag kang magkalat ng chismis dito. Ay naku. Yung anak mo, sinalo ko na mula pagkabata. Kailan ba siya nakipaglapit? Sa isang tao ng ibang kasarian. Katrabaho lang. Sana naman, huwag kang magpanggap. Ay naku, talaga. Lolo, dinala ko ang kaibigan ko para makita ka. Lolo ni Chen Wanting. Bakit parang medyo nakakatakot siya? Kung sakaling makita ko siya ng malinaw, sasabihin kong bigyan siya ng isang saksak. Hindi naman niya ako pwedeng bubugin, di ba? Kausapin mo siya, nandyan na siya. Haha, Grandpa Chu, andito ka rin pala. Ay, anong pinag-uusapan ninyo ng lolo ko? Ay, nag-ausap kami. May sunog sa bahay ninyo. Ay, hindi ay. Nasa puntod ng mga ninuno. Mag-aapoy na ito. Nagmumula na ng usok. Ha. Totoong dragon, hanapin mo. Ha. Lolo Chu, huwag kang magbiro. Magkaibigan lang kami ni Li Fei. Ay naku, batang babae. Nakita kitang lumaki mula pagkabata. Kailan mo naman? Dinala ang magkaibigan mo sa bahay. Mukhang, ayan. Isang gwapong tao. Sige na.
Aalis na ako. Hindi ko na kayo guguluhin sa pagtitipo ng pamilya. Kaya, aalis na ako, Lao Chen. Aalis na ako. Ha ha ha. Mga kabataan. Kailangan kong magpasalamat sa iyo sa nangyari noong araw na iyon. Ganun ba? Kapag may oras kayo ng pamilya mo, sama-sama tayong kumain. Sasagutin ko ang bill. Ha ha ha. Kailangan ko ring humingi ng paumanhin sa iyo. Noong araw, sobrang padalos-dalos ko. Noong araw, bakit hindi kita nakitang magpakita ng ganitong paggalang? Haha. Alam mo, sabihin ko sa'yo. Yung si Lolo Chen, mahilig siyang magpabibo Kaya nga Ikaw, dapat kapag may oras ka, magpakabait ka. Kailangan mong lumaban para manalo. Go, go. Oy, batang babae. Huwag mong palampasin ang tunay na dragon. Naghihintay pa akong uminom ng alak sa kasal ninyo. Sige, laban lang. Paalam na. Sige Noong Chen. Magpagaling ka at mag-ingat ka. Paalam. Alaynan. Huwag kang makinig sa mga kalokohan ng matanda. Tawagin mo siya. Yung. Lolo, kumusta? Lolo, kumusta? Anong sinisigaw mo? Itong tatlong bibig. Sa mahalagang pagkakataon, anong sinasabi mo? Ginoong Chen. Medyo kinakabahan ako. Ting-ting. Pumunta ka. Pumunta ka bumili ng prutas. Lolo ako. Pupunta. Sabi ni Lolo Chuna. Magaling ang iyong paningin. Medyo okay na rin. Kahit kailan, malayo pa rin sa iyo. Tungkol sa kahapon. Sabi na ni Lolo Chu sa akin. Nasa labas. Hindi ka naman ganun ang kababaang loob. Di ba't kailangan may nagbigay sa'yo niyan? Itong sirang Jade na to. Ikaw pa ang nagpasimula niyan. Eto na. Swerte ko. Swerte at magandang kapalaran. Sinasabi ko sa'yo, bakit ka nagkakabuhol? Hindi kita kakainin, matanda ako. Umupo ka. Inutusan kitang umupo sa upuan. Bakit ka umuupo sa kama? Ikaw at si Wanting ay nagde-date. Sinasabi ko sa'yo, bakit ka nagkakabuhol? Nagulat at nagalit. Anong ginagawa mo? Ano nang nangyayari? May almoranas ka na ba? Wala. Ginoong Chen, kayo ang pangunahing dahilan. Nakakagulat ang sinabi mo. Hindi ka ba nakikipag-date kay Wanting? Hindi ba kayo nagde-date? Si Wanting ay anak ng mayaman na pamilya Chen. Siya ang presidente ng Chen Group. Ako, isang mahirap na estudyante. Sino ako para mangarap? Ikaw, bata, mayroon din palang kaalaman sa sarili. Hindi nakakagulat na siya ang namuno sa pamilya Chen noon. Matanda na siya. Ngunit mayroon pa ring matinding presyon. Sige na. Huwag na nating pag-usapan si Wanting. Kailan ka nagsimulang makipag-ugnayan sa mga antigong bagay? Gusto mo bang marinig ang totoo o ang kasinungalingan? Basta huwag lang kalokohan, ayos na. 1 linggo na ang nakalipas. Sinabi ko sa'yo na huwag magkalokohan. Ginoo. Ang lahat ng sinasabi ko ay totoo. Lahat ay totoo. Kung may itinatago ako, sana ay magalit ang langit. Ang issue sa bronzing na gong. Paano mo nalaman? Bronzing na gong. Swerte lang. Swerte lang. Bronzing na gong. Maaaring swerte lang. Pero pagkatapos nito, sa auction, sa napakababang presyo, nakakuha ng napakaraming kayamanan. Swerteng-swerte lang. Akala mo ba ako'y tanga? Bodong-bodong. Hindi ako. Wala. Ako kasi. Lagi kong pinapahalagahan ang pagkatao. Yung nagbibingi-bingihan at nagkukunwaring kaibigan. Yung taong puno ng kasinungalingan, hindi makakapasok sa pinto ng pamilya ko. Sabihin mo na, paano mo nalaman yun? May paningin ako sa malayo. May kakayahan akong makakita ng mga bagay na hindi nakikita. Ito ay kakayahan sa pagtingin. Kahit na sabihin ko ang totoo, walang maniniwala. Pakinggan mo ako, bata. Bagamat, magaling ka sa mga antigong bagay. Pero ikaw ay palaging nagbabalat kayo ng mga kasinungalingan. Talagang hindi ko hahayaan si Wanting na makasama mo. Na makasama mo. Gino Chen. Ikaw. Mukhang malala ang sakit mo.
Walang kwenta. Hindi ako may sakit, bakit pa ako magpapasok sa ospital? CJ. Ginoo. Kaya't sasabihin ko sa inyo ang totoo. Dahil hindi ninyo gusto ang mga mabilis na usapan. Dumating ako ngayon. Hindi lang dahil sinabi ni Wanting. Nakausapin ko kayo tungkol sa mga antigong bagay. Para mapasaya kayo. Mas mahalagang layunin ay tingnan ang iyong kalagayan. Marunong ka pa ng medisina. Hindi marunong. Kung gayon, tingnan mo ang iyong tiyuhin. Sabi ni Wanting, hindi ka na magtatagal. Kaya naisipan kong tingnan ka. Baka sakaling makapagpagaling si Sanma. Hindi ko iyon ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, yung mga marunong sa medisina ay hindi ka magagamot. Paano kung magawa ko? Saka na. Wala na rin namang natitirang araw. Hayaan mong subukan ko. Marunong ka palang makipag-usap. Lolo, hayaan mong subukan ko na. Paano kung gumaling ito? Makikita mo pa si Wanting na ikinasal at nagkaanak. CJ. Papalabasin kita. Pagkatapos mong makita, umalis ka na agad. Huwag na kayong makipag-ugnayan kay Wanting. Bakit? Nakikita kong sumasakit ang ulo mo. Itong si Ginoong Chen ay talagang may malayang personalidad. Kabaligtaran ng sinabi ni Wanting, na parang hindi siya isang tao. Hindi ko alam kung ano talaga ang sakit niya. Mata ng kayamanan. Simulan. Akala ko'y mapapalayas ko ang batang ito. Ngunit hindi ko inasahan. Talagang tumingin ka gamit ang mga mata mo. Yung matandang lalaki, madalas ka bang umuubo? Siyempre. Nakasulat ngayon sa medical record, di ba? Anong sabi ng doktor? Huling yugto na ng cancer sa baga. Maling doktor. Ikaw na hindi marunong maggamot, paano mo masasabing maling doktor ang iba? Lolo, kung sasabihin ko na binigyan mo ng lason ang tao, maniniwala ka ba? Kahit sabihin mong, na na-invade ako ng mga alien. Naniniwala ako. Hindi ako nagbibiro sa'yo, Lolo. Itong batang ito. Totoo bang may kakaiba? Lolo, maaaring kong lunasan ang iyong lason. Depende na lang kung maniniwala ka o hindi. Paano mo gagawin? Magbubukas ka ng butas sa dibdib. Ay, wag na. Gusto ko pang mabuhay ng mas matagal. Ginoo, makinig ka lang sa akin. Hindi natatagal ang sakit mo ng ganito. Maniwala ka lang sa akin. Agad kong aayusin ang operasyon. Naniniwala ako kay Liffy, Lolo. Hindi naman ito parang tinadtad ka sa dibdib. Siyempre, maniwala ka. Wanting ah. Sa totoo lang. Nakita kang lumaki at maging ganap na tao, Lolo. Satisfied na ako. Hindi pwede. Lolo, kailangan mo pang makita akong magpakasal at magkaanak. Matanda. Pakiusap isang beses lang. Pero, nagawa na ang Henry, at wala namang nakitang anomalya sa dibdib. Ginoong Chen, hindi dapat. Hindi siya naglalaro sa kanyang katawan. Hindi maskan ang dibdib gamit ang AI. Baka ang mga nakaraang lason ay hindi pa kumalat, o baka ang lason na ito, ako lang ang makakakita. O di kaya, magsagawa tayo ng masusing pagsusuri. Sige, kunan ulit natin. Sabi ko na walang problema. Wanting. Itong batang ito ay nagpapanggap lang. Ayaw siya ng lolo. Paalisin mo na siya agad. Lolo. Ginoo. Kung maipapakita ko sa iyo, na totoo ang sinasabi ko. Paano mo maipapakita? Kailangan munang maniwala si Ginoong Chen sa akin. Sa kahal na ito, may 8 talulot. Yung kanang kahel ay itim. Bago ito maging talulot. Tama nga. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga lason sa katawan mo, ay tanging ako lang ang nakakakita. Kaya, operasyon. Kailangan ko rin ang gagawin. Lolo, maniwala ka lang kay Liffy. Noong araw, ako'y naglakbay sa Hilaga at Timog. Hindi ako natatakot kahit kahirapan. Ngayon ay naging takot-takot na lang. CJ, hayaan siyang subukan. Walang masama.
Ayan, Gil. Chen, sira ang ulo ng matanda. Bakit sumasama ka sa kalokohan? Tumahimik ka. Naniniwala ako sa iyo. Leafy, talagang magagawa mo ba? Kumusta na? Yung, nagbukas ang dibdib mo. Dapat mong tahiin. Lolo, kamusta ka na? Alaynan. Bata. Noon, nagkamali ako sa iyo. Talagang kaya mo pala. Ginoo, basta wala kang sakit, ayos na iyon. Sa mga susunod na araw, maaari mo bang samahan ako sa ospital? Ano nang nangyari? May ilang matagal ko ng kaibigan. Kasing sitwasyon ko rin sila. May duda ako. Baka nahawahan din sila. Lolo, si Leafy ay hindi naman doktor. Pero, sabi niya, itong sakit. Siya lamang ang makakapagpagaling. Walang anuman. Wenting, umuwi ka na muna. Nandito ako sa ospital kasama si Lolo. Mananatili pa ako ng ilang araw. Pero, walang anuman. Alaynan, sige na nga. Ginoo, mukhang totoo ang pagkuha ng doktor. Kailangan mo akong ipakilala sa mga tao. Totoo rin ba? Say desu. Batang maliit mo. Tunay ngang matalino ka. Pero may hinihiling ako. Hindi mo ba ako pinipilit? Nasakyan ka. Pagkatapos mong iligtas ako, hayaan mong pakasalan si Wanting sa'yo. Mag-alala ka. Hindi ko ibig sabihin iyon. Hindi ako ganun kawalang hiya. Kaya ano ang hinihiling mo? Mga tao mula sa Zhao. Hindi ako magliligtas. Sa wakas ay natutunan ko na kung paano umibig. Sayang ikaw ay matagal nang nawala. Nawala. Alamin ng mabuti. Yung cute na iyon. Ano na ang ginawa nitong mga nakaraang araw? Chen Wenting. Dinala niya siya kay Lolo Chen. Sa mga araw na ito, si Leafy ay palaging kasama si Lolo Chen. Lesiu. Yung gwapong lalaki. Nagsugal pa sa lolo na yun. Hindi niya alam. Hindi na magtatagal ang matandang ito. Anak, ano ang gagawin natin? Walang pagmamadali. Basta't laban sa atin ang mga Zhao. Yung mga matandang iyon, malapit na sa kabaong. At saka, ang pinuno ng pamilya Chen ay may pangunawa rin. Nga. Pinapagawa mo sa akin na mag-ayos ng tao. Pumunta sa kumpanyang iyon na cute. Kumusta na? Huwag mag-alala, Ginoo. Nagtatrabaho na siya ng maayos. Hindi niya napansin si Chen Wanting. Alaynan. Kung daring siyang makipag-away sa akin. Gusto kong siyang mapahiya. Walang tao, walang pera. Ipagpatuloy mo ang pagkanta. Sa wakas natutunan ko na. Hindi ko inakalang. Lahat ng ipinadala sa akin ni Lolo Chen ay mga taong makapangyarihan. At saka ang mga taong ito ay may hidwaan sa pamilya Zhao. Hindi ba? Ang lason sa kanila ay galing sa mga tao ng pamilya Zhao. At si Ginoong Chen. Hindi kaya may galit din sa pamilya Zhao. Chen Shanhai, pinuno ng pamilya Chen. Kung ganito ang tingin, ako at si Ginoong Chen ay nag-uusap at nagtatawanan. Hindi ba't ito ay nakakapagpasaya sa kanya? Na matugunan ang hinihingi ng kanyang Ginoong Chen, sigurado ka bang maaasahan ang batang ito? Ang ating sakit ay hindi kayang gamutin kahit ng mga kilalang doktor sa kabisera. Itong batang ito. Nga. Hindi ka naman siguro gagamitin. Kami bilang last resort lang. Matagal na tayong magkaibigan. Ako ba yun? Nang matapos niya akong gamutin, doon lang ako nagtitiwala na i-recommend siya sa inyo. Sigurado ka ba? Sigurado at tiyak. Tingnan ninyo. Ang lason sa katawan ko ay nalinis na. Naghihintay na lang akong makalabas. Kung hindi ko iniisip, na wala na kayong mga matatandang ito sa hinaharap. Sa aking tainga, maingay. Hindi ako sanay.
Wala akong pakialam sa inyo. Kapatid na iyon, pasensya na sa abala. Talaga namang si Lolo. Kinuha si Li Fei sa ospital bilang manggagawa. Ilang araw na ito, wala ring tao. Gino Chen, nakikita kitang nagtatrabaho pa sa ganitong oras. Nag-o-overtime ka pa. Naghanda ako ng kape para sa'yo. Salamat. Mahirap ang ginagawa mo. Walang anuman, Ginoo Chen. Kung may kailangan ka, tawagin mo ako. Nandito lang ako sa labas. CJ. Ginoong Lee. Oy. Mas mabuti pang huwag nang uminom ng kape na yan. Leafy. Nandito ka na. Alaynan. Nakatapos na ang lahat sa ospital. Tapos na. Salamat sa pagtulong mo. Walang anuman. Kasi kailangan ng matanda. At saka. Sa pagkakataong ito, gusto ng iba pero hindi makuha. Babalik ako at sasabihin ko kay Lolo. Oh, tama nga. Bakit mo ako pinigilan kanina? Na uminom ng kape? Wala naman. Tingnan mo, anong oras na? Naisip ko lang, kung uminom ka ng kape sa gabi, hindi ka na makakatulog. Siya. Ba't ba niya ako iniisip? Ah, tama. Kakatapos lang mag-umpisa ng kumpanya. May nag-imbita sa'yo. Sumali sa mundo ng mga kilalang tao sa Jianghai. Hindi ko alam kung ano ang iyong iniisip. Ayos lang, one thing. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Nahirapan ka na. Ikaw ang nag-appraise sa Treasure Appraisal Conference. Ikaw ang kumuha ng mga larawang iyon ng mga yaman. Ngunit walang nag-aalaga. Kahit na ang kumpanyang ito ay puno ng mga bihirang yaman. Wala rin itong silbi. Leafy. Wenting. Tayo naman. Sa huli, hindi tayo bakal. Dapat magpahinga pa rin tayo. Umalis na kayo agad. Okay. Years are the way. Nakita ko na ang bagong assistant na kinuha ng kumpanya. Hindi mo na kailangan si Assistant Wen. Yang Xui. Si Wen Wan ay dapat na responsible sa Chen Group. Wala na siyang oras. Maganda rin si Assistant Yang. Isang batang babae na masipag. Oh. Maganda naman. Wenting. Ako. May mga bagay pa akong gagawin sa opisina. Sige, umuwi ka na. Okay. Hello. Sinunod ko na ang sinabi mo. Naglagay ako ng gamot sa kape ni Chen Wanting. Pero mukhang hindi niya ininom. Gong Li. Pasensya na po. Nabahala kita. Gabi na ganun. Hindi ka pa uwi. Nag-aayos lang ako. Para sa meeting bukas. Mga kailangang dokumento. Ganito. Salamat sa effort. Di mo pa rin kinukuha yung nawawalang telepono. Salamat, Ginoong Li. Ako na lang bahala. Sinasabi mong ang ganda-ganda mong babae. Sayang, isa siyang amateur. Ginoo Li. Anong sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Hindi mo maintindihan. Sabihin mo na. Gaano karaming pera ang ibinigay sa iyo ni Zhao Kai? Boss Lee, talagang nagkamali ka. Hindi talaga ako. Ako, hindi magsasalita. Kaya hulaan ko. 500,000. Ako, hula akong tama ako. Pero talaga namang ganito si Zhao Kai. Ang siksik niya. Pinayagan kang gawin ang ganitong delikadong gawain. Kaya lang binigyan ka lang ng 50,000. Ginoo Lee. Alam ko nang nagkamali ako. First time ko ring gawin ang ganitong bagay. Alam ko na mali ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Ganitong mga bagay. May zero at walang katapusang pagkakataon. Ilan pang beses ang gusto mong gawin? Ako. Yung sinabi mo sa akin kanina. Mga surveillance camera. Nakuha na ang lahat ng mga kuha. Sa oras na ito, malapit na ang grupo ng mga nagpapatupad ng batas. Ang natitirang sasabihin. Sabihin mo sa kanila, Ginoong Lee, ako. Ginoong Lee, pakiusap na. Patawarin mo na ako. Ginoong Lee. Ginoo. Walang pinagkaiba sa sinabi mo. Pamilya Zhao ay may tao rin sa kumpanya namin ni Wanting na nakapasok. Ngunit,
Nahanap ko na sila. Isa pa. Nahanap na nila lahat ng mga naglagay. Ay naku, ang galing mo talaga, bata. Magbilang tayo ng oras. Hindi na mapigilan ng mga tagashaw. Sa tingin ko, sa salo-salo, siguradong magpapasiklab sila. Pagdating ng panahon, bibigyan natin siya ng isang malaking sorpresa. Isang apat. Lolo Lee. Hindi niya kaya. Ang pangalawang halimaw. Huwag pumunta. 4, 5, 6, 7, 8. Paborito ng mga peach blossom. Ayos na. Maglalaro na ako. Sige, mag-enjoy ka. Itong mga matatandang ito. Nasaan na ang dating anyo ng mga pinuno ng 4 na malaking pamilya? Ngunit ako, sa aking yaman, mukhang kumpleto na ang function na ito. Pati ang function para sa malayo ay nandyan na. Sobrang nakakaaliw ng anak ni Zhao. Mahigit 100 mga kabit na ito. Palaging nagpapalit ng mga magagandang babae sa paligid. Hindi ko alam kung alam ng mga magagandang babae na ito. Tungkol sa anak ni Zhao. May sakit siya sa pakikipag-ugnayan. Huwag tumingin ng walang respeto. Huwag basta-basta tumingin. Leafy. Sa gabing ito, lahat ng narito ay mga tao mula sa Jianghai City. Mga kilalang tao mula sa iba't ibang industriya. Kailangan mong magpakitang gilas ng maayos. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang best ko. Tara na, punta tayo sa banquet hall. Binabati kita, Miss Chen. Miss Chen, talagang ikaw ang perpekto. Sa ilalim ng pamamahala mo, maayos na maayos ang Group Chen, at ang antigong kumpanya, ay patuloy na umaangat at sumisikat. Mga kaibigan, nagbibiro kayo. Ang tagumpay ng Fitting Antiques ngayon, ay hindi dahil sa akin. Ipinapakilala ko sa inyo, ang aking kasosyo, si Li Fi. Mukhang napakabata ni Ginoong Li. Hindi ko alam kung may kasintahan si Ginoong Li. Ang aming anak na babae, pareho lang ang edad ni Ginoong Li. Wenting. Ngayon ang dami ng tao. Bakit hindi niyo ako iniimbita? Narinig ko na itong anak ng pamilya Zhao ay interesado kay Miss Chen. Sabi mo, sa hinaharap, magkasama ang dalawang pamilya, malakas ang kombinasyon. Pagkatapos nito, ang lungsod ng Jianghai ay magiging ganito rin. Huwag ka nang magpanggap. Hindi mo ba nakitang si Miss Chen? Tinitingnan si Zhao Kai. Yung galit na ekspresyon niya. Sa tingin ko nga, si Ginoong Li at si Gianli. Chen, sila ang tunay na magkasintahan na may magandang anyo. Zhao Kai, bakit ka nandito? Ay, anong sinasabi mo? Hindi ba't bagong tatag ang kumpanya? Nandito ako para magbigay ng pagbati. Huwag kang magpanggap dito. Hindi kita inanyayahan. Huwag kang ganyan. Nandito ako ngayon dahil inanyayahan ako. Inanyayahan? Sino ang nag-anyaya? Inanyayahan ko si Zhao Xiao. Nanay. Alam niyo naman, hindi kami magkasundo ni Zhao Kai. Bakit mo pa siya pinapunta? Mukhang napapabayaan ka na. Bilang iyong mga magulang, wala ba kaming karapatan? Tatay, ngayon ang pagtitipon ng mga mahuhusay sa antigong si Feiting. May kasama pa akong kasosyo. Anong cute na kasosyo ito? Nakacheck na kami lahat. Noong nagbukas itong batang ito ng kumpanya, pati ang puhunan, ikaw pa ang nagbigay. Anong silbi ng ganitong kasosyo? Para kumain ng libre. Nanay, anong sinasabi mo? Lesiu, paano? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Wenting, mas mabuting magsalita ka ng kaunti lang. Lahat ng ginagawa ni tita ay para sa ikabubuti mo. Zhao Kai, isara mo ang bibig mo. Mukha kang naging masyadong mayabang. May kasunduan ka na kay Zhao Xiao. Paano mo siya makakausap ng ganyan? Bakit hindi ko alam na may ganitong bagay sa mga nakaraang araw? Nandyan ka lang sa iyong sirang kumpanya. Ano ang alam mo? Pumunta si Zhao Xiao sa bahay para magtanong ng kamay. Sang-ayon na kami ng iyong ina. Nakatanggap na kami ng dote. Ano?
Ganito kalaking bagay. Hindi mo man lang ako tinanong. Sige na, Wenting. Malalaman mo rin balang araw. Ang mabuting intensyon ng mga magulang mo. Ano ang pinag-uusapan? Tungkol sa kasal. Sabi ng magulang. Sa pamamagitan ng kasunduan ng mga magulang. Ngayon, sinasabi ko na sa'yo, pareho lang naman. Pareho lang talaga. Magpakasal na kayo sa kanya. Ako, hindi ako magpapakasal sa kanya anyway. Hindi ako mag-aasawa kay Zhao Xiao. Kailangan bang mag-asawa sa cute na ito? Si Li Fei ay hindi cute. Tumahimik ka. Bitawan mo ako, cute na ito. Tita. Dahil sa iyo. Dahil ikaw ay ina ni Wanting. Hindi ako maghahanap ng gulo sa iyo. Ngunit may sinabi si Wanting na tama. Ngayon, ay ang pagtitipon ng mga bayani ng Feting Pavilion. Walang karapatang dumalo. Kayo ang mga iyon. Ngayon, ay ang pagtitipon ng mga bayani ng Feting Pavilion. Walang karapat-dapat na narito. Kayo. Tao. Pakiusap, ilabas si Zhao Xiao. Ang batang ito ay napakatapang, na naglakas loob na makipaglaban kay Zhao Gongzi. Sinabi ni Chen Wanting na kahit na lahat sila ay mula sa 4 na malalaking grupo. Pero anong karapatan ni Li Fei? Ikaw, batang ito. Talagang naghukay ka ng iyong sariling libingan. Sa totoo lang, nais ko sanang ipagkaloob sa iyo ang buhay dahil sa mga tiyuhin at tiya, ngunit mukhang hindi na ito kailangan. Ako si Zhao Kai ng pamilya Zhao sa Jianghai City. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na manakit sa akin ngayon. Bata, hindi ba't sinabi mo na ikaw ang may kapangyarihan dito? Gusto kong makita kung sino ang may kapangyarihan ngayon. Tawagin ang tao. Putulin ang kanyang mga binti. Tawagin ang tao. Basagin mo ang kanyang mga binti. Li Fei, mag-ingat ka. Ikaw, 3 anak na babae. Kung kilala mo pa ako bilang iyong ina, manatili ka dito ng maayos. Walang pinapayagang umalis. Nanay, anong ginagawa mo? Bakit hindi pa dumarating ang mga matanda? Hindi kaya. Talagang naputol ang mga binti ko. Dahil dito. Pasensya na, Ginoong Li. Naka-unlock na naman ako ng bagong kakayahan ng mata ng kayamanan. Lahat ng sining ng pakikipaglaban. Tanging ang bilis ang hindi matatalo. Gusto kong makita. Ngayon, sino ba talaga ang nagkapinsala sa mga binti ng sino? Sa buong mundo ng martial arts, ang bilis ang hindi matatalo. Gusto kong makita. Ngayon, sino ba talaga ang nagkapinsala sa mga binti ng sino? Li Fei. Mukhang natakot na ng todo itong batang ito. Ngunit medyo madugo ang ganitong magandang araw. Tulad nitong cute na ito, hindi ito maihahambing kay Zhao Xiao. Kahit na matalo siya, karapat-dapat lang. Bakit ka pa nakatayo dyan? Tayo na. Zhao Xiao. Mukhang hindi rin epektibo ang sinasabi mo ah. Ikaw, anong kahalagahan ng galing mo? May kakayahan ka. Sige, suntukin mo ako. Naglakas loob kang suntukin ako. Hindi ba't ikaw ang nag-utos sa akin na suntukin ka? Ngayon lang ako nakarinig na may humiling ng ganito ka-cute. Ngayon pa lang. Binabantaan kita ngayon. Ayaw mo pa rin. Ikaw. Ikaw na maliit na kuti, sinubukan mong saktan si Zhao Xiao. Naniniwala ka ba na kung isang salita lang ni Zhao, hindi ka makakatawid sa lungsod ng Jianghai? Ngayon pa ba kayo hindi pa rin makakumpiyansa na yumuko kay Zhao Xiao? Magpakumbaba at humingi ng tawad. Lungsod ng Jianghai. Ang angka ng Chen na pinamumunuan ng ika-4 na pamilya. Ngayon ay nakikibagay sa isang batang mas bata. Napakaubod ng hiya. Ano sa tingin ninyo? Pag nakita ito ni Lolo Chen, ang sakit talaga. Tumahimik ka na. Huwag mong akalaing na ilang araw mo lang inalagaan si Lolo, ay pwede ka nang magmataas sa akin sa pamilya Chen. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, ako na ang may kontrol sa pamilya Chen. At yun ang totoo, kung ayaw mong magalit. Sumunod ka lang sa sinasabi namin. Wenting. Lumapit ka. Nandito ako. Walang makakapilit sa'yo.
Nagawin ang ayaw mong gawin. Chen Wenting. Kung susugod ka, huwag ka nang umasa na makakabalik sa pamilya Chen. Habang buhay. Chen Wenting. Kung susugod ka, huwag ka nang bumalik sa pamilya Chen. Tatay. Ako ba ay tunay mong anak? Paano mo nasabi yan? CJ. Kung ganito ang Chen na pamilya, hindi na ako babalik. Ikaw. Wang Ting, huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi lang ang sinabi ng tatay mo ang mahalaga. Ikaw pa rin ay bahagi ng Chen na pamilya. Nag-joke ka lang. Ngayon, ako ang nagsasabi kung ano ang mangyayari sa Chen family. Hindi ba't ikaw ang nagsasabi kung ano ang dapat gawin? Chen Yuansheng. Hindi ka talaga nagsasabi kung ano ang dapat mangyari sa Chen family. Dad. Ikaw. Wala akong katulad mong anak na walang silbi. Tatay, bakit ka nandito? Hindi ako darating. Maaari ba akong makapanood ng ganitong kagandang palabas? Hindi ako darating. Maaari ba akong makapanood ng ganitong kagandang palabas? Silly. Tatay, hindi ba ako nahuli? Ginoo. Kung dumating ka pa ng mas huli, si Wanting ay mapapahamak na. Ngayon nandito ako. Tingnan natin kung sino ang mang-aapi sa apo ko. Paano nangyari ito? Kalkulahin ang oras. Itong mga matatandang ito, dapat ay nagkaroon na ng epekto ang lason sa oras na ito. Itong si Chen Shanhai. Mukhang wala talagang nangyayari. Si Zhao na bata. Nakita ang matandang walang silbi. Nadismaya ka, di ba? Ginoong Chen. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Walang problema kung hindi mo maintindihan. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na ubra ang pamilya Zhao. Ginoong Chen, ano ang ibig mong sabihin? Ano? Bata ng pamilya Zhao. Ngayon ay hindi na makaintindi ng tao. Lolo Qin. Alkalde Jiang. Hindi ba kayo nasa ospital? Bakit nandito kayo? Kayo, Zhao family. Masyadong mapanlin lang ang paggawa ninyo. Medyo masyadong matindi ang puso at kamay ninyo. Sinasabi mo na naglagay ka ng lason sa ibang mga pinuno. At iyon ay ayos lang. Bakit mo ako lilinlangin? Ginoong Jiang, mayroon bang hindi pagkakaintindihan sa atin? Hindi ka pa rin umaamin. Tulong, Ginoong Zhao. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Batang lalaki mula sa Zhao. May iyong fingerprint sa gamit na ginamit sa pagdulot ng lason. Ngayon, nandoon na rin ang testigo. Ikaw, balak mo pa bang mag-deny? Kung ganito na ang kalagayan, hindi na ako magpapanggap. Sasabihin ko na ang totoo. Tatlo kayong ito hanggang dito na lang. Ano ang mababago? Sa totoo lang. Kami, matagal nang gumaling. Alam mo ba? Bakit kami dumating na sobrang late ngayon? Ano? Wala na ang pamilya Zhao. Nandyan pa rin ang mga bakas. Hindi ko alam kung anong mga bakas ang nandyan. Kung tama ang hinala ko. Kayo mga tao ng Zhao ngayon, nasa loob ng kulungan. Ikaw na lang ang kulang. Dapat kayong magkaisa bilang pamilya. Zhao Kai. Nahaharap ka sa mga paratang ng paglalagay ng lason at pag-upa ng mamamatay tao. At iba pang mga krimen ng pangangalakal ng lihim. Sumama ka sa amin. Ako ang anak ng pamilya Zhao. Sino ang may lakas na humuli sa akin? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Sandali. Dalhin mo rin ang dalawang taong ito. Sandali. Dalhin mo rin sila. Tatay. Nabaliw ka na. Ako ang anak mo. Matagal ko nang sinabi yan. Hindi ako tulad mo na walang kwentang anak. Mga katulad ninyo. Dapat kayong magsisi ng mabuti dyan. Dalhin nyo na, Papa. Wenting. Ay naku. Nakakainis sa mata. Sa wakas, nawala na silang lahat. Lolo, pero, talagang pinili mong gawin ito. Kasi sila ay, hindi naman ito tungkol sa akin. Para sa'yo at kay Wanting, di ba? Baka gusto kong iwanan sila dito. Para sa inyo sa susunod. Siguro mas mabuti nang huwag na lang. Mga Ginoo, sa pamilya Chen, hindi maganda ang nangyari. Pasensya na sa inyo. Dahil dito, ano bang sinasabi ni Ginoong Chen? Si Ginoong Chen ay nagpakita ng katapangan sa pagwawaksi sa pamilya. Siya ang ating huwaran. Samantalahin natin ang pagkakataong ito. Ako, ang matanda, ay may isa pang anunsyo. Ipinagkakaloob ko ang aking apo. Kay Li Fi. Pakiusap maging saksi kayo.
Ginoo. Napakalaking bagay nito. Hindi mo ba ako tinanong ng mas maaga? Apo ng matanda. Napakaganda. Masaya ka na, di ba? Singsing ng pakikipag-ugnayan. Handa na ba kayo? Hindi pa. Walang anuman, inihanda ko na para sa iyo. May pag-ibig ang binata, may pagnanasa ang dalaga. Bakit ka pa nakatayo dyan? Kailangan pa bang kami, mga matatandang tao, ang magpasimula? Ako. Hindi ko kailanman naisip na sa ganitong pagkakataon at sitwasyon ay hihingi ako sa iyo ng kamay. Ngunit tama ang sabi ng matanda. Sino mang makakapangasawa sa iyo, Chen Wanting, ay magiging karangalan niya sa buong buhay niya. Wanting. Handa ka bang pakasalan ako? Pakakasalan ko siya. Sige, handa